For today's video, share ko naman po sa inyo kung paano namin napapanatili yung lakas ng aming tinapay. At ano nga ba nagiging buhay-buhay namin kapag ang aming panadero ay hindi nakakagawa ng tinapay? Lalo pa pong mga makikita namin na ang aming istante ay halos wala ng laman, ay talaga nakakahagas. At paano na nga lang kapag katulad nga niyan, tiyanggi kinabukasan, edi wala kaming ibebenta. Kaya tara, halika kayo sa aming bakery. So, ang sikreto nga talaga namin dito para mapanatili namin yung lakas ng aming tinapay ay yung dapat marunong ka talagang gumawa ng tinapay. Lahat ng klase ng tinapay na itinitinda nyo. Dahil kung hindi man gagawa ang inyong panadero, edi kayo ang gagawa. Bali, ito nga palang ginagawa ng tinapay ng asawa ko. Ito yung binabalot-balot namin na tagli 5 piso. So, yung bawat isang putol na yan ay piso lang po yan dito sa amin. Ang tawag nga po pala sa tinapay na to ay rambutan. Bali, ang timpla po nito ay pang crinkles. Tapos, pinapagulong po namin siya sa niyog na nilalagyan po siya namin ng food color na egg yellow. So, ang nagiging kulay niya ay para po siyang orange, para po attractive sa mata. Kasi nga po dito sa amin, diskartehan na lang po na kung paano mo lalagyan ng presentation ng mga tinapay. Kasi po, tinitingnan po talaga dito nila yung itsura. At itong kasunod naman na ginagawa ng asawa ko ay crinkles. Bali nga ang gawa nga dito ay magtitimpla nga na muna ng isang pangtimplahan ng para sa rambutan at crinkles. Unahin na muna yung rambutan dahil kung hanggang sa nabuti yung niyog, dun lang po. Tapos yung matitira nun, yun ay ipapang crinkles. Talaga nga po sa paggagawa ng mga gantong klaseng tinapay ay talaga pong kailangan mo dito ng matinding tiyaga at pasyensya. Kasi po hindi rin po biro ang paggagawa nito kung tutuusin. Biruin mo yun, ang liliit na ng mga putol. Pagkatapos mo pang maputol, lalagyan mo pa ng mga toppings. Kaya talaga kung mapupunta ka sa ibang lugar, madalang ka na makakakita ng mga gantong klase ng tinapay. Kasi nga napakatrabaho nito. At ito naman sunod na ginagawa ng asawa ko, ang tawag naman dito ay Buda de Oro. At kung tatanungin niyo po ako kung bakit ito ay naging Buda de Oro, ay hindi ko rin po baga maintindihan. Basta nung kami pumasok po sa pagbibakery, nakagis na lang po din namin tong tinapay na to at ginaya na lang din po namin. Napaka-importante rin talaga na hindi ka nagpapawala ng mga gantong klaseng tinapay kasi ito talaga yung mga hanaping-hanapin sa amin ng tinapay ng mga manininda naming customer. At hindi ka rin talaga dapat aasan na lang sa mga panadero mo sa pagpapagawa ng tinapay kasi namiminsanan may isang linggo hindi nakakapasok ang panadero namin. So isang linggo din halos wala kami ititindang tinapay. Madalas pa nito, yung mga customer talaga namin na bumibili ng tinapay, ito yung talaga yung hanapin nila kasi hindi ito nawawala sa mga paninda nila kasi nga ang tagal ng buhay nito. Hindi basta-basta nasisira. Di kung halimbawa nga natagalan na wala kang ganitong tinapay, edi hahanap yan ng ibang tindahan na nagtitinda ng ganitong tinapay. E paano nga kung doon sa napuntahan nilang bakery na yon ay inoferan pa sila ng magandang offer, eh di wala na. Sa halip na babalik sa'yo, hindi na. Ito naman kasunod na tinapay na to ay tapi kung tawagin namin, pinagpapatong-patong siya tapos pipiratin. Pagkatapos mapirat niyan, isasawsaw naman yan sa asukal, isa-isa rin po yan. So yun naman yung pinakang toppings niya. Ito naman po kasunod nating tinapay, ang tawag naman po namin dito ay puto seko. Ito po yung tinapay na pag hinahanap po sa amin dito, ang description po nila ay yung lasang gatas daw po na natutunaw sa dila. Dahil nga po sa gawa ito sa pinaghalong harina at cornstarch, kaya meron siyang effect ng lasa ng gatas. Isa po ito sa madaling gawin kasi nga po putol lang po ito ng putol, wala na po itong toppings. Bali, ang kagandahan po sa mga ganitong tinapay ay direkta na po itong sinasalang. Hindi mo na ito kailangan paalsahin dahil po ang gamit lang nating pampaalsa dito ay baking so direkta po itong niluluto. Bali, may dalawang klase po pala tayo ng pampaalsa na ginagamit sa tinapay. Dito po sa case natin na ito, ng mga cookies, ang pampaalsa po talaga dito ang ginagamit ay baking powder. Doon naman po sa mga malalambot na tinapay gaya ng buns, monay, mga sliced bread, ang ginagamit po ng mga pampaalsa ay yeast. Meron naman pong tinapay na yeast at saka po baking powder ang ginagamit gaya po ng mga pinagong. So ayan na po siya nung maluto. Bali, ito po yung mga nagawa na naming tinapay. Makikita mo, nakala mo ang dami naming nagawang tinapay pero kung kukwentahin, magkano lang po yan. Dahil nga po tigpipiso lang ang bawat isa nito at sa bawat 50 pesos po nito, abay may free pa rin po dito na 5 pesos. Dahil hindi rin nga po namin mapaspas ito ng balot at dahil nagbebenta rin nga po kami, in overtime pa po namin ito ng pagbabalot. Dahil nga po kinabukasan ay tiyanggi po, hindi na rin po basta makakapagbalot. Eh wala rin naman pong ibebentang tinapay kaya po hinabit na namin din ang balot. Kaya kung ikaw po ay nasa industriya ng pagtitinapay, ang kailangan mo dito ay napakahabang pasensya, tiyaga
at dedikasyon para umunlad ang iyong negosyo. Dahil dito po, ang iyong magiging benta ay nakadepende sa kung ano lang pong nagawa na tinapay. Kaya sa mga nagbabalak po na magtayo ng bakery at nasa katulad na rin po namin na industriya ng tinapay, sikapin po natin na alamin ang mga paggagawa ng mga tinapay na itinitinda natin. Para kung hindi man pasukan tayo ng mga panadero natin, meron po tayong ititinda. At yun lamang po, thank you for watching. Please react, comment, and share po. Thank you!